Meaning, pag sinabing firmly, dapat tight, yung parang sasakalin mo siya. And then, kailangan mo siyang i-squeeze. Pag nagawa mo yan ng tama, partially, yung erection mo ay medyo mababawasan. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is nasa late 20s lang ako, Ate Ting. Pero every time nakikipag-S ako, tapos agad ako. Less than a minute, nahihiya na ako sa partner ko. Ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat. Nandito ka sa premature ejaculation. Ano ba ito? Mabilis kang nilalabasan kumpara dun sa iba. Although, wala po itong permanent cure. Pero, may mga supplements po or mga over-the-counter product, meaning nabibili lang sa butika ng kahit walang reseta, tulad ng spray or creams, and also mga techniques na pag-uusapan natin mamaya ay pwede pong makatulong para magkaroon ng delayed na pagtatapos. Number 1 na dapat na gawin mo dyan, kumonsulta ka sa isang physician or doktor na merong specialization pagdating dito, tulad ng urologist. Pwede ninyong hanapin para ikonsulta. Baka kasi may ibigay sila sa inyo or ireseta sa inyo ng mga certain minerals na kailangan ninyong inumin tulad ng zinc, magnesium, and other minerals. Yan pong mga minerals na yan ay pwedeng makatulong para ma-delayed ang inyong ejaculation. Number 2, may mga topical products po na nabibili lang over the counter kahit wala kang reseta galing sa doktor. Halimbawa nito yung mga pang-spray, yung mga creams na pang-pamanhid para every time nagkakaroon kayo ng mga sanib puwersa doon sa mga partner ninyo ay magkaroon ng temporary approach. Madalas po ang ginagamit nila dyan na cream and spray ay kinocontain ng anesthetic tulad ng lidocaine. Pero importante pa rin po na kumonsulta sa isang urologist. Tumutulong po ito para mag-numb yung inyong alaga kapag in-apply nyo ito or in-spray nyo to. So kapag ganito, madidelay yung sensation na nararamdaman ninyo dun sa ari ninyo. Pero ina-apply po ito around 20 to 30 minutes bago kayo makipag sa mga partner ninyo. Then, pagkatapos yung i-applyan, 20 to 30 minutes, kailangan hugasan ninyo ng mabuti yung inyong alaga. Para wag naman mapunta yung creams or spray doon sa partner ninyo. Again hugasan nyo ng mabuti yan. Like 5 to 10 minutes ninyong hinuhugasan bago kayo makipag-S sa mga partner nyo. Another thing, pwede ka rin gumamit ng makapal na condom. Pag makapal ang gamit mo na condom, mababawasan talaga yung sensitivity or yung sensation ng alaga mo kapag ginamit mo ito dun sa partner mo. Dahil nga, hindi direct na sumasayad dun sa skin ng alaga mo. Again, kung sakaling gagamit kayo ng mga spray or ng creams, dun lang dapat sa ulo ng alaga nyo, hindi doon sa buong katawan. At hugasan ng mabuti bago ninyo gamitin ito sa mga partner ninyo. Hindi po pwedeng malagyan ng creams or spray na pangpamanhid yung vagina ng babae. Kasi siya naman ang posibleng hindi makatapos. At yung chemical na yan ay for topical lang, meaning panglabas lang ng balat, hindi pwedeng pangloob. Now, kung ang mga nabanggit ko ay hindi naman available or nahihiya kayong bumili or makipag-usap sa isang doktor, pwede naman kayong gumamit ng mga techniques. Ano ba ito? Number 1 po, Kegel exercise. May video na po ako nagawa. Pwede nyo pong gamitin yan or panoodin yan para malaman kung paano ito ginagawa. Napaka-healthy po niyan, mapababae or mapalalaki man kapag ginagawa nyo ito ng araw-araw. Para ka lang nagpipigil ng ihi mo niyan. Then, i-hold mo ng ilang segundo, 1 to 10, then bibitaw, re-release, then i-hold mo ulit. Ganun lang po kadali. So, pwede mong gawin yan kahit na nakahiga ka,
nakatayo ka or nakaupo ka. Sa pamamagitan po kasi niyan, mas nagiging healthy yung ating pelvic floor muscle. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another technique, palagi ko na rin po itong nasasabi sa mga video ko, yung stop and start technique. So kung pakiramdam mo na andyan na, palabas na, nakakalimang push ka palang nararamdaman mo. So better na hugutin mo muna. Para saan? Para mabawasan ang sensation or sensitivity nito. Then i-focus mo muna yung isip mo, hindi doon sa ginagawa nyo. Kung di sa ibang bagay, pwede mong isipin kung sino yung kaaway mo kahapon, yung mga taong naiinis ka, or yung mga pinagkautangan mo. Joke lang po. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-focus doon sa ginagawa ninyo. Pwedeng bumalik ka muna sa pakikipag-foreplay sa kanya. Then, after few seconds, kung sa tingin mo bumaba na yung libog mo, no, then siya kakauli, mag-start. Kaya po tinawag yan na stop and start technique. That way, ang nangyayari po, nare-restart uli yung sensation mo. Pangalawang technique na pwede mong gawin is magsarili ka muna o mag-masturbate ka muna 1 to 2 hours bago ka makipag-S sa partner mo. Madalas po kasi sa unang sabak is nandoon yung pinakamasarap. Nandun kasi yung mataas na excitement. Mas mabilis ka talagang makakatapos. Now, ang gawin mo, magsarili ka muna. So, ang mangyayari sa pangalawang round, medyo bawas na yung sensation. Makakatulong yon para mag-increase yung oras ninyo para doon sa totoong lab medyo tumagal-tagal ka. Another thing, ito naman yung tinatawag na squeeze method. Pag sinabing squeeze, kailangan pigain mo, no? Diba? Squeeze. Yung squeeze technique, physically control po ang nagagawa nito. Ano yung kukontrolin niya? Of course, yung orgasm mo. Pag sa tingin mong malapit ka na, kailangan mo firmly squeeze yung shaft nung iyong alaga. Meaning, pag sinabing firmly, dapat tight, yung parang sasakalin mo siya. And then, kailangan mo siyang i-squeeze. Pag nagawa mo yan ng tama, partially, yung erection mo ay medyo mababawasan. Gawin mo ito na pag-squeeze ng at least 30 seconds. So, kung kinakailangan mo magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang makarating ka ng 30, do it. Huwag mo lang lakasan kasi baka marinig ng partner mo, ha? Hindi mo siya hahawakan ng up and down kasi makakatapos ka talaga niyan. Pag na-practice mo ito ng tama, maniwala ka, mai-extend talaga bago ka labasan. Meaning, kung dati 30 seconds tapos ka na, baka this time umabot ka ng 1 hanggang 2 minuto. Pwede na yun kesa sa segundo lang, di ba? Kailangan na maintindihan mo or makabisado mo yung sensation para alam mo kung paano kukontrolin ito bago kalabasan. Ang premature ejaculation po is common sa mga kalalakihan. Meaning, hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. Pero kung sa tingin mong nagiging worse ito habang tumatagal, better na pumunta po sa doktor para sa tamang diagnosis. Pwede po kasing may mga underlying health condition ka na hindi mo alam. Huwag pong matakot or mahiya na kumonsulta sa mga doktor, sa mga eksperto. Pag alam po kasi natin kung ano yung nangyayari sa katawan natin, of course, alam din po natin kung ano yung gagawin natin. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!